Hello, lockdown, kung ano-ano mga naiisip natin, di ba? Kaya nga minsan naisip ko yung mga past experiences ko, tsaka yung mga kaibigan ko nakakausap ko sa chat. Sabi, ay, wala na pala kayo. Ay, oo, wala na kayo. Tapos napatanong na lang kami na, bakit tayo iniiwan ng mga taong mahal natin? So, ayan yung mga tanong namin sa isa't isa. So, sabi ko, okay, gawan ko kayo ng tula. Ano lang to, on the spot. Mga 30 minutes ago, naisip kong gawin tong ano na to. So, eto yun. Sabi ko, ito yan. Bakit tayo iniiwan? Ito ay isang mahiwagang tanong ng lahat ng iniwan. Di mo alam kung saan ka huhugot ng kasabutan. Lalo na pag alam mong ginawa mo naman lahat, pero mas pinili ka pa rin nilang iwanan. Masakit sa simula na tanggapin, dahil hindi mo alam ang gagawin. Nasanay ka na siya ang laging kasama, ngunit sa isang iglap, sa iba sumama. Sa tuwing ikaw ay nag-iisa, ikaw ay napapatunganga. Iniisip lahat ng alaala na sa iyo'y ipinadama. Mapapatanong ka na lang, bakit ako iniwan ng taong aking pinangalagahan? Boom! Boom, panis. Bakit? Sabi mo, naku, ba't kaya ako iniwan? Ginawa ko naman lahat. Lahat naman ginawa ko. Perfect naman ako para sa kanya. Perfect naman. Wala naman akong ginawang masama. Sa'yo yun, in your opinion. Pero sa side niya, hindi mo alam yung dahilan kung bakit siya nang iwan. Kung bakit kanya iniwan. May sarili siyang rason. Okay, sa ating mga iniwanan, iniisip natin bakit. Ano kayong dahilan? Naging perfect naman ako sa kanya. Yun ang assumption natin. Perfect. Lahat ginawa natin for them to stay. Pero may sariling mga dahilan yung mga tao na yan because people change. Tao lang tayo. Lahat walang permanente. Lahat nagbabago. Napakahirap tanggapin yan. Pag sabi mo sa sarili mo, I've been so perfect for them. Pero bakit still they leave me? Ang mga dahilan lang yan ay mga sumusunod. Kasi minsan na rin ako nang iwan. Naiwan ako, pero minsan ako nang iwan. Ito lang naman, personal opinion ko lang. Ito yung mga dahilan ko kung bakit ko iniwan yung taong yun. Una, di ka na masaya. Or di na sila masaya. Kaya ka iniwan. Hindi man nila yan masasabi diretso sa'yo. Pero in their action, they will show that they are no longer happy with you. Ang hirap naman kasi sabihin sa'yo diretso na break na tayo. Minsan nga hindi na sila nagsasalita. As in talagang i-ghost ka na lang nila. Kasi mga duwag yan. Duwag sila. Hindi na sila masaya. Ayaw ka nila masaktan. Pero mas masakit sa atin yun na hindi nila sabihin yung totoo. Diba? For me, mas magandang sabihin ng diretso sa taong iiwanan mo na, I hate you because like this. Ganon. Pero yung mostly, walang salita. Nasasabihin nilang break na tayo. Tapos magtatanda lang yung taong iiwan mo na, bakit? Anong nagawa ko? Pero the reason, o number one reason is hindi na sila masaya. Hindi na sila masaya. Kasi, ang pagiging masaya kasi hindi lang sa laugh. Diba? Nakikita natin lahat. Pag masaya tayo, tawa tayo ng tawa, halakak tayo ng halakak, lumuluhat tayo sa pero, yung saya, yung dito, yung internal happiness pa tawag. Basta sa loob, yung saya sa loob, sa kalooban, sa loob, yung masaya sa loob, wala siya nun. Kumbaga, tumatawa lang siya dahil funny yung kwento, ganyan. Pero yung happiness dito, hindi na, wala na. Hindi ko rin alam kung bakit nawawala yung happiness dito. Siguro dahil na rin sa pagsasama, hindi sapat. Ayan, yung number 2, hindi ka na sapat sa kanya. Dahil may nakita na siyang mas hihigit pa sa'yo. Ang sakit nun, di ba? Feeling mo perfect ka na sa kanya, pero sa kanyang mga mata, sa kanyang puso't isipan, may nakakahigit na sa'yo. Ang sakit nun. Masakit yon. Na akala mo, you're the perfect one for them, pero sa kanya, wala ka na.
Kasi nga nagbabago yung isip, lalo na pag may mga nakikilala silang bago, na mas mature mag-isip kaysa sa'yo, mas maganda yung ugali niya sa'yo, mas sexy, sige sabihin na natin physical, attracted siya doon. So, yun. May mga ganung mga dahilan. Pangatlo, yung ambisyon niya. Ambisyon nila na hindi nila kailangan sabihin sa'yo. Minsan kasi, yung mga pag-reach ng ambisyon nila or mga pangarap nila sa buhay. Kunyari, gusto niyang maging chef at gusto niyang mag-focus on that. Ayaw mo siyang istorbohin o dahil ayaw mo siyang mag-chef dahil pupunta siya ng ibang bansa. Tapos sasabihin mo, please, wag dito ka lang. Ayaw nila ng ganon. Ibang reasons yon. Minsan, sinisikreto nila na abutin yung mga ambition nila or yung mga pangarap nila without telling you kasi gusto nila maybe after nila mag-graduate o makuha yon, isa-surprise ka na at babalikan ka na. Some lang. Mga siguro sa percentage, mga 3% of 100, yun yung mga bumabalik to surprise their loved ones. Pero mostly, pag pinila nila yung pangarap nila na hindi nila sinabi sa'yo, mas malaki yung pangarap nila kasi sa pagmamahal nila sa'yo. Ganon. And, kasi ang pangarap, minsan lang dumating yan eh. Diba? Pero kung iniisip kasi nila, kung mahal ako ng taong ito, pag binalikan ko, tatanggapin ako. Pero tong pangarap ko, nandito na yun. Nandito na yun eh. I will just grab the opportunity, tapos, ayun na. Kasi minsan lang talaga darating ang pagkakataon sa buhay mo. I-grab mo yun. Ang thinking ng mga taong nangiiwan dahil sa pangarap is, pag binalikan ko to, kung mahal pa niya ako, tatanggapin niya ako ng buong buo. Ganon. So, ang pang-apat natin ay dahil sa mga nakapalibot sa kanya. Siguro, bigyan na lang nating sample yung dahil sa magulang nila. Ayaw nila sa'yo. Or ayaw ka ng mga kamag-anak niya. Ayaw ka ng mga friends niya. Dahil hindi kayo bagay or dahil siguro nakakaangat siya or nakakaangat ka. Yung mga ganong reasons na okay, sample na lang natin yung mas nakakaangat ka. Na natatakot siya na i-convince yung family mo dahil wala nga siyang karapat o wala siyang maipagmamalaki or ayaw ng magulang niya sa'yo dahil mababang uring babae ka, wala kang natapos or hindi ka match dun sa standard ng kanyang family. Ayan, isa din yun. Then, next is yung nagsawa na siya sa relasyon nyo. Kasi sabi ko nga sa inyo, people change. Nagbabago ang isip at puso at damdamin ng tao. Hindi natin masabi, katulad, sample ikaw, in love ka today, pero the next day, ayaw mo na. May mga ganun, di ba? Siguro yung nagsawa na din sa lagi niyong pagsasama or may mga pag-aaway kayo, hindi pagkakaintindihan, hindi natapos-tapos. Parang continuous na lang, away na lang. Tapos yung everyday yung ginagawa, ganun na lang. Wala kang magagawa doon. Feeling niya yun eh, nagsawa na siya. Maghahanap yan ng ibang pagkakaabalahan. Tapos, next is yung last. Wala nang pagmamahal. Di ka na mahal. Dahil siguro, nag-fade na yung love. Nag-fade lang naman ang love ng isang tao kung hindi siya true love. Kung hindi sincere or genuine yung pagmamahal niya sa'yo. Pero kung totoo yung pagmamahal niya, he or she accepted your flaws and everything. Kahit anong gawin mo, kahit tabuyan mo yan kung mahal ka, hindi ka niya iiwan. Pero kung hindi totoo ang pagmamahal na binigay, o napilitan lang dahil maganda ka, marami kang pera, kaya siya sinasabing I love you, mahal kita, kaya naging kayo. Pero ang totoo, pag mahal ka ng isang tao, kahit anong gawin mong pagtaboy sa kanya, hindi ka niya iwan, unless mapagod siya. Pero ang totoong nagmamahal, pag napagod, nagpapahinga. Tapos pag nakapagpahinga na yan, babalik at babalik pa rin sa'yo. So, ito, yung mga dahilan kung bakit tayo iniiwan ng mga taong minahal natin. Kaya kung ako sa'yo, kung nagmahal ka, piliin mo yung taong alam mo na
Totoo ang pagmamahal sa'yo. Hindi ka minahal dahil sa itsura mo, hindi ka minahal dahil sa estado ng buhay mo, hindi ka minahal dahil magaling ka, hindi ka minahal dahil maganda ka, hindi ka minahal dahil sexy ka, hindi ka minahal dahil may kaya ka, hindi ka minahal dahil mahal mo siya. Tignan mo, piliin mo yung taong mahal ka dahil mahal ka. Mahal ka dahil mahal ka. Tanggap yung ikaw. Ano man ang itsura mo, ano man ang pagkatao mo. So be careful in selecting the love of your life. Kasi masakit pag ito ang natamaan. Mahirap mag-move on. Mahirap masaktan. Mahirap maghanap ng tunay na pagmamahal. So be careful, guys. Be careful. Be careful. Kasi pag to nasaktan at hindi gumaling habang buhay kang walang partner, wala ka dyan. So, that's for now.